Gandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay ating magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay Friday at tayo po ay magkaroon ng Bible study sa Golden City Tennis Court Club. At I hope na maka-join na po sa atin yung mga taga-tennis court so that we can start our sermon, ang ating springboard para pag-usapan natin mamaya sa ating messenger chat Bible study. Okay. Magandang umaga muli sa bawat isa. Ngayon po ay tayo magsisimula na ng ating sermon. At today is September 25, 2020. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo muli ay nakapag Bible study. Okay. Natin matapos yung announcement. Ang ating pong title ngayon ay yung what does it profit for a man to gain the whole world but loses his soul? What does it profit for a man to gain the whole world but loses his soul? Ang babasahin po natin ay nasa Mark chapter 8, 34 to 38, pero ang bibigyan natin ng pansin yung verse 36, no? Babasahin ko lang itong 34 to 38. Mark chapter 8 verse 34. When he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Verse 36. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of me and my words in the adulterous and sinful generation of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angel. Muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig na yung mga salita sa pamagitan ng aming pagbabasa ng Biblia at mamaya din po, Lord, sa aming pakikinig ng sermon na ito, Lord. Gamitin mo po ako, Lord, upang maibahayag po, Lord, ang masalita. Ganoon sa aking kahinaan din po, Lord, ikaw ang magbigay sa akin ng strength at ang banal na espiritu po, Lord, ang magbigay sa akin ng talino upang maipahayag po, Lord, ang masalita. At muli kami nagpapasalamat sa bawat isa na makikinig, lalo na sa mga taga Golden City Tennis Club members na makikinig sa umaga ito. Salamat din po sa kanilang buhay na binigay mo upang marinig nila ang iyong masalita. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang aking pong sermon ngayon ay parang na-inspire sa dalawang tao na narinig ko at na subaybayan sa aking buhay. Ang isa po ay nagsiselebrate ng kanyang 80th birthday ngayon. Ang pangalan po niya ay si Charles Stanley. He's celebrating his 80th birthday. Si Charles Stanley po ay isa sa mga nagbigay sa akin ng gabay sa pamagitan ng kanyang mga sermon na nung mga 20 or 15 years ago ay only available in TV. At ito pong tao na to, itong preacher na to ay
nakikita ko na siya po ay nagpe-preach ng gospel ng Panginoon. Although sa kanyang mga preaching ay maraming mga topics, ngunit na-i-integrate po niya ang magandang balita ng kaligtasan na si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Kaya na-inspire din po sa kanya kasi although nag-retire na siya last month sa kanyang pagka-senior pastor, ngunit siya ay nagpapatuloy sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi ng sermon kasi he founded In Touch Ministry, that is a radio ministry and at the same time TV ministry na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang pangalawa pong tao na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang magpapahayag po ng salita ng Diyos at ang topic na ito na gagamitin ko sa umagang ito ay yung anak ni Henry C. Sr. Ang pangalan po niya ay Henry Big Boy C. Jr. Last time po ay siya po ay nagpatutuo sa isang church dyan sa Ortigas, CCF Church, na siya po ay binago ng Panginoon. No? Siya po ay isang mayaman at sabi niya na sila ay isang anak ng napaka-successful na tao dito sa ating bansa. Si Henry C. may-ari ng SM at iba pang mga conglomerates na nagiging yung mga businesses nila. Ang sabi niya sa kanyang patutuo last week ay parang sila ay ipinalaki at tinrain na mag-business at paano kumita ng pera, ngunit hindi niya napapansin na parang ang kanyang buhay pala ay wala sa Panginoon. Sabi niya, kami ay tinuruang mag-business, maghanap ng pera, at naging mayaman kami at nagiging malaking conglomerate ang aming mga business. At ang aking paningin noon ay, ako naman ay maayos ang aking spiritual na buhay. Kasi, although inamin niya na siya ay nagkakasala talaga, kasi sabi niya normal lang naman yung mga pagkakasala noon sa kanyang paningin. Kasi alam naman niyang mayroon silang mga pera at sila ay nag-enjoy sa kanilang buhay. At sa mga ibang mga vices, sinabi na may mga vices siya, pero ang isip niya, siguro maliligtas naman ako kasi kung hindi ako mag-commit ng malaking kasalanan, no? Pero na-realize na nung narinig niya magandang balita ng kaligtasan, narinig na naramdaman niya at naintindihan na hindi pala ang ating mga kabutihan ang nakakaligtas sa atin. At sabi nga niya, ang Panginoon lamang ang nakakaligtas sa atin sa grasya ng Panginoon at hindi sa ating mga gawa. No? At although nakita ko na binalikan ko yung kanyang mga testimony, nag-testimony din siya noong 1 year ago during one of the anniversary ng CCF sa Ortigas na nilid ni Peter Tanche kasi sila ay magkaibigan. At nakita niya na itong pandemic na to ay ginamit upang ma-share po ang magandang balita ng kaligtasan kasi sila po ay nagkaroon ng Zoom Bible study sa kanyang mga pamilya. So sabi niya nakakatulong itong COVID-19 kasi I am a senior citizen like Peter Tanche at sa other group. Hindi kami nakakalabas. Sabi niya, kailangan namin mag-Bible study ng Zoom. At nag-invite din po sila ng mga ibang mga kaibigan nila upang magbahagi ng salita ng Diyos. At sabi nga niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako ay binuksan ng aking pag-iisip na hindi pala ako maliligtas sa aking paradigm noon, na kung hindi lang ako gumawa ng malaking kasalanan at nandoon na ako, bibigay ako ng konting tulong at ibang mga gagawing mabuti, na-realize na hindi pala yun ang nakakaligtas at ang kaligtasan pala ay nasa grasya. At kung hindi siya nabuksan, sabi niya, eventually, kung ako'y namatay noon, talagang mapapunta ako sa impyerno. Ang sabi niya ganon. At sabi niya, ang tanong niya sa mga tao during kanyang testimony, are we ready na ba kayo na humarap sa inyong parang eventually na talagang harap tayo sa Panginoon? Sabi niya, talagang hindi tayo ready kung hindi natin ang kakilala ang Panginoon. Yung dalawang taong binanggit ko
ay hindi sila perfect. No? Kung scrutinize mo ang kanilang buhay, Sir Stanley, hindi rin siya perfect. Although siya ay isa sa mga ministers ng God na talagang nagpapahayag ng kanyang mga salita. Ganon din si Big Boy C. Jr. ay makikita din natin na kung scrutinize natin ang kanyang buhay, hindi din siya perfect, no? Kasi iba-iba ang ating dimension. In fact, nung nakita ko yung mga comment doon sa patutuo ni Henry C. Jr., marami nag-comment na dapat ganitong gawin mo, parang hindi ka naman talaga totoo, no? So, point ko dito ay ang mga tao po ay hindi perfect. Hindi sila perfect na katulad din nating lahat. Hindi tayo perfect. Kung scrutinize ang ating buhay, talagang may makikita tayong kamalian. Ang sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, para itong mga pagkain, na kung scrutinize natin using the microscopic lens, na ilalagay natin yung mga pagkain natin kinakain sa isang microscope, makikita natin na maraming mga germs and bacteria doon, hindi perfect. Ngunit ito po ay sufficient na rin po na tayo ay makakainin natin ang pagkain na to. Pero kung alam natin na may mga germs talaga doon, parang hindi natin kakainin. Ganon din ang mga tao na nagpapahayag at nagpatutuo na sila ay naligtas ng Panginoon. At ako'y natutuwa kay Henry C. Jr. na sabi niya, anytime kukunin ako ng Panginoon, I am sure of by my salvation na ako ay niligtas ng Panginoon. Yan po ay isang patutuo ng isang hindi perfect na tao. Kaya ko dinescribe itong dalawang tao kasi isang tao ay isang ministry of God na nakikita natin na perfect, ngunit kung scrutinize man kanyang buhay, hindi siya perfect. At itong isang tao naman na ordinary lang na nakatanggap ng Panginoon, hindi rin siya perfect. Ngunit siya ay naging perfect sa paningin ng Diyos dahil sa kabutihan na ginawa sa kanya ng Panginoon. So sabi niya, ready na ba kayo? Ready na ba kayo na tanggapin at harapin ang talagang eventual na dadating sa atin at huhusgahan tayo ng Panginoon? Sabi niya, kung wala kayo sa Panginoon, hindi tayo ready. At siya ay nag-iimbita ng kanilang Zoom Bible Study at pinapanalangin niya ang kanyang mga siblings, ang kanyang mga kapatid na makarinig din ng salita ng Panginoon upang sila din po ay naligtas. So, that is the parang encouragement ko na talagang mag-bold ako sa pagpapahayag ng salita dito sa aking online FB Live, no? Although this is intended for the Golden City Tennis Club Bible Study Group, but it can probably reach other group kasi inopen ko po to sa public upang marinig din po ang mga salita ng Panginoon. Kasi sabi din niya dito sa ating binasa, for whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Sabi niya, kung sino man ang nahiya sa akin, at sabi pa nga niya, in this adulterous and sinful generation. So, ang sabi ni Jesus Christ, this is the word of Jesus Christ, we are in the sinful generation na makasalanan talaga tayo, at kung wala sa atin ang Panginoong Hesukristo, tayo po ay mapapahamak. So, binigyan ko ng boldness ang aking sarili upang maipahayag po ang salita ng Diyos sa mga taong makikinig. Hindi ko po alam kung ano ang effect nito sa aking buhay at anong effect nito sa mga makikinig sa akin. Kasi katulad ng dalawang taong binanggit ko, ako rin po ay hindi perfect. Ako ay mga magkasalanan din, scrutinize ang buhay, hindi naman perfect ang mga tao. Ngunit nagkatyaga tayong gawin ang intention or direction na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. But God is not desire or did not expect us to be perfect. That is why we will go back to the work of Jesus Christ, which is the only perfect one, and we will rely on that one for our salvation. So ang ating salvation is not from our own works, but it is from the works of Jesus Christ. He has the perfect righteousness, and that righteousness that will be given to us if we believe in Jesus Christ is enough to be our salvation
salvation, but bilang patotoo po na tayo pa'y naligtas, we have to do good works. So sa umaga po ito ay gagamitin natin ang verse na to. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ito ang unang tanong or pinaka-ultimate o pinaka-mahirap o pinaka-magandang tanong na itatanong natin sa bawat isa na nandito sa mundong ito habang sila ay buhay pa o habang tayo ay buhay pa. Kasi if we will die, no, wala na tayong pag-asa. Kasi it's either we will be going to a place where we do not want. I don't know if ma-realize na ang hell ay talagang hindi kabuti-buti yun, at ma-realize natin ang heaven with God is a good place which we will spend our eternity. Sabi dito, what will it profit if a man, if he gains the whole world? Ano ba yung profit? Ano ba ang mapapala ng isang tao kung gain, no, makuha niya ang buong mundo, no, referring to the worldly material things, but loses his own soul, referring to the soul that will spend eternity either in heaven or in hell, no? So sabi nga ng isang magaling din ng tagapagsalita, ang ating buhay ay mayroong dalawang aspeto, the worldly side and the spiritual side, representing the soul and the body. The body is on the worldly side and the soul is on the spiritual side. At sabi niya, nagkakaroon ng mga business yan. Ang ibig sabihin niya, nagkakaroon ng business yan kasi pinag-usapan dito profit, no? So ang ating body, representing our worldly side, is investing on our parang business na ito, no? So umaga ito, titingnan natin na ano ba yung mapapala natin kung magiging successful yung ating body sa paggagawa ng business regarding the worldly side. At the same time, titingnan din natin ano naman ang mangyayari sa atin kung malugi yung ating business doon sa ating spiritual side, which is representing the soul. Siya yung manager doon. So, for the purpose of illustration, let us think na ganito yon. Yung body ang nagmamanage ng ating worldly affair or yung ating worldly business. Kukonduct tayo doon ng mga business, kumikita tayo doon. Ang ating soul ay nagmamanage ng ating spiritual business, nag-i-invest din tayo doon. At the same time, siyempre ang Panginoon doon ang ating bibigyan ng pansin na malugi tayo doon. So, tapos titingnan natin gaano ka-importante ang soul sa ating mabuhay. So, unang-una po, ano ang mangyayari pag ang ating business in the world will succeed? No? Anong mangyayari? No? Pangalawa, anong mangyayari kung ang ating business in the spiritual side malugi? The number 3, ano po ang effect or ano pong importance, ano bang value ng ating soul? Bakit kailangan natin gawin ito? So, una-una po doon sa business natin sa world, no? Dito sa ating business ng world na to, although talagang naghahanap buhay tayo, hindi natin mapagkailayan na talagang kailangan natin maghanap buhay, no? Pero ang sinasabi dito naman ay hindi ito regarding talagang naghanap buhay tayo para sa ating pamilya, because that is required sa atin na maghanap buhay, mapoprovide ang pamilya, kasi yan ang sinabi nun kay Adan nung nagkamali si Adan. Sabi niya, paghihirapan mo talaga, yan ang isang punishment nga din sa atin, na paghihirapan mo, magpawis ka upang ikaw ay kumita at maghanap buhay. Pero ang pinapoint natin dito yung excessive na kinukonsume natin ang ating buong buhay doon sa ating worldly business, at nakakalimutan na natin yung ating spiritual business. So, we will classify the worldly business into 3 categories. Number 1, money. Number 2, power. And number 3, fame. Kasi yun ang medyo, parang yun ang talagang doon nakafocus ang ating worldly life, no? Unang-una po sa money.
Siyempre, ang ano doon, ang money, sabi nga, the money is the root of all kinds of evil. Hanapin mo yan sa Bible, hindi mo makikita yan. The money is the root of all kinds of evil, hindi mo makikita yan. Pero ang sabi doon, makikita mo, the love of money is the root of all kinds of evil. So dito makikita natin the money itself is amoral, wala siyang, hindi siya bias, hindi siya makasalanan, hindi siya mabuti. Pag sinabi mong amoral, it is in the middle, wala siyang bias or wala siyang prejudice. Ang money ay kailangan natin yan. And that will be provided to us by our works and by the help of God na makakumita tayo ng pera. At that is one of the common grace sa atin ng Panginoon. Pero sabi naman dun sa Corinthians din na, what do you have that you do not receive? No? Ano bang mayroon ka na hindi mo na-receive? And if you receive it, why do you think of it na hindi yan galing sa Panginoon? So, the money that we are receiving now, will be receiving in the future, is just a grace of God na binigyan ka ng Panginoon ng money or magamit mo sa iyong pamilya. Hindi mo rin pwedeng ipagmayabang yan na ikaw ay talagang ganon kasi providence ng Panginoon yan eh. Maisip lang natin na bakit sila ganito. Pero ganon ang design ng Panginoon and it has its own purpose. Pero ang problema doon, pag He gained the whole world in terms of the love of money, meron na tayong problema doon kasi yun na yung money natin ang ating dinudyos, no? Kaya we cannot serve both mammon and God. It's either we will select God or we will select mammon, but huwag natin pagka na mali yung money kasi we also need money. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin i-provide ang ating family. In fact, mayroon din talagang purpose ang money, and one of the purposes of the money is to expand or magamit yan upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Kaya if you have money, ang isang trabaho din ay, although maging masamang connotation to sa iba na parang ibibigay mo rin sa spiritual side, pero that is one of the purposes of money. Ang iba lang doon na masama kagad ang connotation kasi binigay mo doon sa mga doon sa simbahan, hindi mo ibibigay sa simbahan, hindi mo ibibigay sa minister, kundi ibibigay mo sa trabaho. It's either you give it directly to the minister, to the church, or use yourselves to give to others by helping others or sharing the word of God. Magbibili ka ng Bible, ibibigay mo. That is one of the purposes of the money. But the love of money, ang problema doon, the love of money is the root of all kinds of evil. Pag nabaling na ang ating yan ang sa 1 Timothy 6:10. The love of money is the root of all kinds of evil. Kung baling na natin ang ating paningin doon sa love of money na sinasamba na natin yan, hindi na tayo makaalis doon sa bahay natin or hindi na tayo makaalis doon sa business natin. Although, sabi nga doon, even in Sabbath day, even in the time of kailangan mo nag-spend na mag-aral ka ng salita, hindi mo na mabigyan ng panahon kasi sayang yung business mo. Yun na yung mayroon ng problema doon, no? In fact, mayroon nga inaalaw na ilang hours ba in a day, 24 hours, and then you spend all your hours in your looking for money. Yun na yung problema na yun. Hindi ka man lang makapag-devote ng 1 hour or no? So, kung mag-succeed ka doon, no, you will be parang sa iyo ay okay lang din yan, pero sabi doon, hindi mo magagamit yan sa pagtawid ng River of Jordan, referring to the euphemism of death, no? Kasi nga yung illustration na isang John Bunyan, nung si John Bunyan, mayroon kasi siyang isang book na The Pilgrim's Progress. Nandun yung character na si Christian at saka si Faithful. Si Loyal. Anyway, meron siyang isang karakter doon na nagsabay silang ang ibig sabihin dadaan na sila doon sa Jordan River, no? Ang euphemism doon na dadaan na sila, mamamatay na sila. Ang sabi ni Faithful, depende yan kung gaano katatag ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Depende yan kung tatawid tayo, it's either malalim yan, ang tingin natin sa river of death, malalim yan, magsastruggle tayo sa pagtawid doon, or hindi tayo magsastruggle sa pagtawid doon.
Ah, sabi ni na depende yan kung ano ang faith mo. Kasi sila ay mamamatay na sabay silang namatay eh. Sila Christian sa faithful. Sabay-sabay silang mamatay doon. Ngayon, sabi nila, depende ang pagtawid natin sa ilog na yan, sa death. Kung malakas ang ating pananampalataya, mababaw lang yan. Pag mahina ang ating pananampalataya, malalim yan, magsa-struggle tayo. But we cannot use our resources in the money kasi iiwan natin yung money natin sa kabilang bank. So walang use yan sa ating pagtawid doon sa death natin, doon sa pearly gates or so sort yung doon sa heaven or doon sa gate na inano na ni John Bon na illustration na referring to the heaven. Ngayon, yung money na yan ay hindi yan magagamit natin sa pagtawid natin. No? Makakabahan tayo at the same time, hindi yan magagamit natin as pass or parang badge or na makapasok tayo doon. Our badge there is the righteousness of God and the works of Jesus Christ and our faith in Jesus Christ at talagang makalampas tayo doon sa kanyang papuntahan. Ang pangalawa po ay power, no? Kasi sa hierarchy of needs, alam po natin ang hierarchy of needs. Dati ang hierarchy of needs food, shelter, clothing, shelter. Tapos habang tumataas, nandun yung power, no? Yung mga tao na may power sila, gusto nila ng power. Hindi natin ma-judge ang mga tao ngayon na they're looking for the power kasi talagang yun ang natural natin na mind natin. Sabi ko nga doon na ano pa yung mayroon diyan sa Malacanang, bakit nag-away-away sila just to get there, no? Sabi ko mayroon sigurong serpente diyan sa Malacanang. Hindi naman siguro diyan sa Malacanang kasi maski naman nasa Davao ka, nasa Pampanga ka, nasa ibang Tarlac ka, nandun pa rin yung parang desire mo of power, no? Desire mo of power. Kasi yung talagang natural mind natin na mag-achieve tayo ng power, nakakalimutan natin na ang power pala ay hindi rin natin magagamit yan sa pagtawid natin at hindi natin magagawa yan sa ating pagpasa doon sa requirement ng Panginoon na tayo ay maliligtas kasi ang ating kaligtasan po tulad na aking sinasabi, it is only by the works of Jesus Christ, the person of Jesus Christ, and we can only avail or achieve or give it to us or appropriate it to us by our faith. No? Our salvation is by faith on the work and person of Jesus Christ at sa kanyang mga three offices. So the power that we will be getting here is not a requirement. So maski magiging successful tayo, even if you will become a president or a powerful man in the world, ay hindi natin magagamit yan sa ating sa ating pagtawid doon at pagligtas ng ating sarili. Ngayon sa pangatlo po, fame, no? Marami pong fame ngayon, mga actresses. Siyempre natural mind natin, ganun din ang ating fame. Kailangan din natin ng fame kasi inaano ng talaga ni Satan yan ng yung ego natin na talagang i-feed niya yan na dapat tayo sumikat. In fact, ginagamit ni Satan yan sa kanyang pag-tempt kay Jesus Christ doon sa Luke chapter 4 and Matthew chapter 4 na talagang sabi niya, luluhod ka lang sa akin, ibibigay ko to sa iyo. Power and fame, no? At sabi ni Jesus Christ, hindi ko kailangan yan, no? Hindi ko kailangan yan kasi mayroon akong mission dito. But ang ibig ko sabihin dito, ngayon po ay nag-achieve din ng fame, no? Kasi that is the natural mind. Hindi ko naman talagang sinisisi tayo kasi that is our natural mind. Kailangan din natin ng parang pero hindi naman na totally na kailangan. Parang lang din 'yon, parang dapat talaga ma-distinguish natin anong purpose natin. Kasi minsan nagbi-video tayo, nagbi-vlog tayo just to get fame, no? Siguro pwede rin natin masabi ito sa akin na nagpo-proclaim ako dito for get fame. I hope na di naman ganon ang aking intention. Although siguro sa aking isip din, because of my sinful nature, mayroon din ganon tendency. No? Mayroon din ganon tendency. Hindi natin maalis yan na mayroon din talagang bahid ng kayabangan at something like that.
But dapat ma-distinguish natin yan na purpose natin. Ano ba talaga ang purpose natin? Kasi any good works which will not glorify God is a sin. No? Sabi nga, anything that you do it for the glory of God. Sabi na, anything na without for the glory of God, talagang sinful yan. Kaya minsan sa ating mga buhay, magsislip-slip din tayo na ang ating intention, although for the glory of God, meron din talagang bahid niya na parang malice intention sa ating carnal mind. No? So, hindi rin natin maalis yan. Ibig sabihin, ang point ko dito, hindi natin maalis na maghanap tayo ng pera. No? Hindi ko sinasabi. Hindi din natin maalis na sometimes we need some power to parang i-pursue din natin ang ating mga adhikain, lalo na sa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Binibigyan din tayo ng power ng Panginoon, no? Kasi someone will lead something. Even in the churches, meron din mga inatasan na magli-lead, no? So, minsan may mga bahid din tayo ng natural mind natin na magamit natin itong ating position, but sana mawala yan sa mga tao, like the ministers, kung ano man, mga pari, pastor, etc. na talagang hindi magamit yan sa kapahamakan, but for the glory of God. So, anything that is not for the glory of God is a sin. No? For the fame, kailangan din natin ng konti para may makikinig din naman sa atin, but hindi naman for the purpose of talagang na i-glorify natin ang ating sarili. We have to do our works for the glory of God. So ang point ko doon, if we will succeed on those things, money, power, and fame, hindi natin magagamit yan sa ating pagpunta doon sa kabila. Wala din yan kasi kung ang ating soul ay mapapahamak. No? So, pupunta tayo sa pangalawa. What does it profit for a man if he gains the whole world? No, assumption kasi magigain mo yung whole world, hindi mo magagamit yan, pero napahamak yung iyong kaluluwa. Itong kaluluwa natin, this will not be annihilation. Hindi po tayo naniniwala ng annihilation. It will spend eternity. No? It will spend eternity. It's either we will spend eternity in hell or in heaven. At pinapanalangin ko nga na talagang ma-explain ko itong parang sabi kasi doon si Jonathan Edwards, mayroon siyang isang sermon na The Sinners in the Hand of an Angry God. No? At pinreach niya to sa First Awakening ng Amerika, kasi doon sa Amerika, colonial sila, yung colony sila ng Britain, kasi sila ay umalis doon sa Britain, nagtayo sila ng sarili nilang parang colony doon sa Amerika. At meron doon First Awakening sina George Whitefield at saka si Jonathan Edwards, na isa to sa mga sikat sa 1700s, 1741, nag-preach si Jonathan Edwards na isang sermon, no, na the sinners in the hand of an angry God. So, ibig sabihin na tayong mga sinners sa kamay ng isang angry God. So, sabi po, ba't angry ang God? He is angry with our sin. At mayroong isang attribute ang Panginoon, the wrath of God. Bihira lang nakakalam nito, the wrath of God. And doon sa Psalm 7:11, the God is a just judge and He is angry with the wicked man every day. So, hindi po natin masasabi na walang attribute ang God na wrath, no? The same, mayroon siyang attribute na love, grace, mercy. Mayroon din siyang attribute na wrath kasi just siya na God. So, dapat maintindihan natin na mayroon talagang hindi maliligtas at mapapahamak at mapaparusahan sila doon sa dagat-dagatang apoy. At sabi ni Jonathan Edwards doon, sinabi niya yung Deuteronomy 30-35 na they will sleep, madudulas talaga ang mga tao, later on mahulog sila sa kapahamakan. Time lang kailangan. At parang nakikita ng mga tao na, yung mga tao nakikinig doon, para silang nung nagsasalita si Jonathan Edwards, kumakapit sila sa mga upuan nila, kasi ang isip nila, para mahuhulog talaga sila sa impyerno. I hope na kasi ang sabi
ni Jonathan Edwards, ang naghihiwalay sa inyo sa impyerno at sa buhay mga ngayon ay parang web of spider. Web of spider lang na pag nadulas ka doon, wala talagang makakaharang. There will come na mamatay ka, or there will come time na kukuhanin ka na ng Panginoon, mahuhulog ka sa impyerno. At ang mga tao nakikinig sa kanila ay takot na takot, humahawak sila sa, humahagulgul sila. Kaya nga isa yan sa mga sermon sa First Awakening ng Amerika, na talagang natatakot sila. Natatakot sila na mahulog sila kasi ang illustration ng Jonathan Edwards parang something like a gazelle or a mountain goat na nagtitread doon sa pag-akyat-akyat doon sa mountain. Isang mali lang, kamalian lang, mahuhulog sila at mamamatay sila. Ganon ang description ni Jonathan Edwards. The sinners, tayo yun, the sinners. Kasi lahat tayo sinners eh. And we are already judged. We are already judged by God. Sabi dun sa John 3:18 na we are already judged. Those who do not believe is already judged. No? Who do not believe are already judged. But those who believe has eternal life. No? So sabi ni Jonathan Edwards, pag hindi kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan at hindi kayo lumapit sa Panginoon, para kayong mahuhulog talaga dun sa bangin ng kamatayan at yung eternal life. No? And I hope, parang mayroong akong godly jealousy dun sa mga nagpipreach katulad ni Charles Haddon Spurgeon na he can explain the hell in a poetic way. Na although madidescribe niya na itong hell na to ay fire with unextinguished fire with worms na hindi namamatay at mayroong sulfur doon, no? Sulfur. Ang sabi nga dito sa Revelations 2010, sabi dito sa Revelations 2010, the devil who deceived was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophets, and they will be tormented day and night forever and ever. So sabi ni dito na talagang they will be tormented day and night, no? Sa 11 sa Revelation sa 14:10, sabi dito 14:10, sabi dito Revelations 14:10 to 11, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day and night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Ibig sabihin, mayroon talagang hell, at it was preached by Jesus Christ. Marami siyang preaching about hell rather than heaven, si Jesus Christ. At it is right na itong ating kaluluwa na nagbi-business, na nag-gain tayo sa whole world but loses our soul, mapapahamak ito, and we will spend eternity in hell, no? If we will not believe on the Lord Jesus Christ. What is eternity? Mayroon nga isang nag-explain ng eternity. Ito daw yung eternity. Hindi lang ito 1 million years, hindi lang ito 2 million years, hindi lang ito 500 million years. Ang eternity daw ay ganito. Naisip mo, yung buhangin dyan sa Manila, sa buong mundo, ay dadalhin niya ng isang maya papunta sa moon, no? Sa buwan. Kukuha ng isang sand, yung maya, lilipad sa papuntang moon. Babalik siya. Kukuha ulit siya ng isang buhangin, lilipad ulit sa papuntang moon, ilalagay na doon. Ang eternity daw, pag naubos na yung mga sand in the whole wide world, yun na yung eternity. That is eternity. We will spend eternity in hell if we will not believe in the Lord Jesus Christ. Sabi na, what does it profit for a man? You will gain money, fame, and power here in earth, but if you loses your soul, you will spend eternity in hell
day and night, tormented, para ka nahuhulog doon, falling, and ng gnashing of teeth, no? Talagang ano doon, mahirap talaga doon. Bihira lang nagpe-preach ng hell kasi it's not correct, politically correct ngayon, but it will be biblical in our preaching. God is angry with the wicked one, and it will mapapanis, iparusahan talaga tayo doon sa dagat-dagatang apoy. So, number 3, ano ba yung bakit natin pinipreach ito, no? Bakit natin pinipreach ito? Because we are really concerned about your soul. Your soul is very important yan. Kasi nga namatay si Jesus Christ. If you believe in Him, He died for your soul. He died for your sin. Gusto ko niyang iligtas. Ililigtas ka niya. Kailangan niya ang kanyang only begotten Son to come here on earth to save you. Siya ang naparusahan para sa iyong makasalanan, at since you cannot achieve all the righteousness that is the requirement of a holy God, you will acknowledge the righteousness of Jesus Christ. Kailangan mong maniwala doon. And the only way of salvation is Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan ang sabi ni Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ. It's not my teaching, it's the teaching of the Bible. No? Ang sabi doon, there is no name, other name. There is no other name na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao upang maligtas tayo. Ang pangalan ni Jesus Christ lamang. So if we believe on the Bible, no, if we believe in the Bible, we should believe that Jesus Christ died for you, and your only way is salvation. Ay salvation through the redemptive plan and the redemptive mission accomplished of Jesus Christ. Kasi ang ating pong doctrine, ang ating pong way of salvation ay ganito po to. God is very holy. No sin can come to Him, even a small one. And we cannot come to, hindi natin kaya yan kasi we are all sinners. Nobody is righteous in the sight of God. Sa tingin lang natin, we may be righteous for your wife, righteous ka sa iyong mga kaibigan, righteous ka sa iyong mga kalaro, righteous ka sa iyong mga kapitbahay, sa iyong ka-office mate, but you are not righteous. No one is righteous in the sight of God. Kaya nga, pinlano yung kaligtasan na ipinadala si Jesus Christ. Ang gagawin ni Jesus Christ, He will fulfill ng hindi natin nagawa. Yung works na hindi natin nagawa, siya ang magpo-fulfill noon by following all the requirements, the requirements of God. He will perform all the laws, He will perform all the duties na ma-satisfy yung requirement ng God. And He will die for our sins na para maalis yung wrath na sa atin ipataw sana kinuha ni Jesus Christ. That is the gospel of our redemption. And we can only achieve that if we are regenerated by the Holy Spirit, and we can do it only by our faith in Him. So we have first, ang una natin gawin is to believe on the Lord Jesus Christ. And kailangan natin talagang trust on the work and person of Jesus Christ. So mga kapatid, mga partners sa tennis court, kayo po ay, siyempre, ang iba sa atin, ang iba sa inyo ay mayayaman, nakakapagbili tayo ng ibang mga gamit sa ating mga, hindi naman natin sinasabing hindi importante yan, pero kailangan natin tignan din ang ating soul. Mag-invest tayo doon sa ating soul by listening to some words. Hindi naman makaligtas talaga yan, but we have to ask Jesus Christ to forgive us our sins, repent from our sins, so that He will repent, no? Believe and repent. Sabi nga natin, you have to believe and repent of your sins. Ha? Ang ending pa rin yan, you have to believe on the Lord Jesus Christ as our truly Savior and Lord. So, we have to pray, mga kapatid. After this one, we have to discuss din one. But ang pinaka-importante dito, ang pinakatanong talaga, what does it profit for a man
if he gains the whole world but loses his soul? Kung successful ka man dito, katulad ni Henry C. Jr., na sabi niya, na-realize ko na anytime pala namatay ako noon, wala ako, nasa dagat-dagatang apoy ako. At salamat po na siya ay nabahagian at tayo po ay mananalangin din na tayo mabahagian ng salita ng Diyos. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay makapangyarihan, although this is not politically correct sa iba, ngunit alam po namin, Lord, na this is the biblical truth na talagang hindi kami ma-annihilate, kundi ang aming buhay ay continuous, ang aming soul ay mag-spend ng eternity, it's either in hell or in heaven. Salamat po, Lord, na binigay mo ang iyong bugtong na anak at kung sino mang sumampalataya sa iyo ay magkaroon na buhay na walang hanggan at hindi na maparusahan. Salamat muli, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, ang aming sharing mamaya na ikaw mag-bless amin upang lahat na makarinig doon sa aming discussion at ganoon din sa makarinig dito ay maintindihan na kailangan naming maligtas at ang kaligtasan na sa iyo. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen.